Ako ba yung gago if I went off on my 13 years old cousin? Every weekend, nandito yung grandmother ko and my 2 cousins sa bahay, which we welcome with open arms, given that their family is currently going through some rough patch. It is painfully obvious there is a blatant favoritism shown. Kasi kahit anong gawin ng 13 years old, pinapalagpas ng grandmother ko even if sobrang rude na or yung pagiging spoiled niya umaatake. We do care for them, feed them, pag may lakad kasama sila. I even bake and cook for them pag may gusto. At one point, this 13 years old approached me and said, "Hoy, tignan mo nga yung aso mo kung nahinga pa. Patay na yata, di na nagalaw." They are sleeping. I took offense to that because of his tone and the fact that they're obviously sleeping. I also lost 2 dogs for the past 2 years due to old age, so telling me that triggers a bit of emotional distress sa akin. I told him, "Ikaw, napakabastos ng bunganga mo." My grandmother tried to ease the tension by saying he's only 13. Dapat pagbigyan kasi he doesn't know what he's saying. I ignored what she said and went to the gym to burn off some steam. Yes, nag-gym ako while typing this. So ako ba yung gago for being too emotional or this is justified? Ang ko yan, binatukan ko yan. Pamangkin ko? Bato ka nga, abutin mo sa akin, hayop ka. Sino ka para hoy-hoyin ako? Oh, I'm getting too emotional. I'm so sorry. Pero in the first place, the manner of communicating, pero mali. May mali na dito. Kasi hindi siya marunong rumispeto ng nakakatanda. I'm not saying na all matatanda are supposed to be treated with respect. Pero because that was how we were taught na pag may kausap kang matanda, you have to be respectful. You have to say po, opo. You have to address them properly para hindi ka magmukhang bastos or meron kang pinag-aralan or something. The way na ganito ang approach niya dun sa probably cousin na mas matanda sa kanya is already bastos. And the mere fact na napagsabihan niya, actually kulang pa nga ito eh. Kulang pa to. Dapat meron tong batok. Para malaman niya, magising man lang siya sa katotohanan na, hoy, ang bastos ng bunganga mo, saan mo natutunan yan? Sa akin yun who are you to call me or talk to me like that? Parang ganon. Kasi yun baka nasampal ko. Ito pa, nasampal. Kasi, di ba, hindi ka kasi ganon, hindi ka kasi bastos, but you already know what is bastos sa pandinig mo. Tsaka kabata-bata mo, you don't know how to talk to elders or adults. Tsaka lola, ano ka ba? May isa na namang lolang napariwara dito. Lola, ano ka ba naman? Nagigets ko kung favorite mo, pero Diyos ko, nalaman ko dun sa palabas sa Netflix, yung Teach You a Lesson, yung K-drama, na kapag ang mga bata hindi natakot sa mga magulang or sa mga authority, kapag ang mga doktor takot sa mga pasyente, o yung mga lawyer takot sa mga clients, yung mga magulang takot sa mga bata, we are all doomed. Meron siyang linyang ganun doon. So, nasa adults talaga yung problem kung bakit nagiging ganyan ang behavior ng mga bata today. Kasi wala ng proper guidance. Wala ng proper discipline. Yeah, she's an enabler. Ini-enable niya si 13 years old. And hindi siya gago. That's my verdict. It's not, kulang pa nga yun eh. Kulang pa yun. Pagsabihan lang niya verbally na napakabastos ng bunganga niya, but actually, kulang pa yun. Ito pa lang nakaka-trigger na eh. Ito pa lang 3 letra na to. You deserve, it's either to be slapped or mabatukan. Ito lang, hoy. Parang ina mo, sino ka para, sino tinuhoy mo? Ako? Ha? Ako? Yung pala magpipintig na yung tenga ko eh. Dito pa lang. Kasi the mere fact pa na na-trigger siya emotionally, nagkaroon pa siya ng emotional distress kasi naalala niya yung mga namatay niyang doggies. I couldn't even imagine, di ba? Kaya, hoy. Yes, Ange. Alam ko kasi mas matanda ka sa akin, kaya it's okay. Meron talaga mga batang ganito and I've been in a situation na may ganyan din kumausap sa akin na parang, tropa tayo? Sino ka? Hello? Basahin muna natin yung mga comments dito. Sabi dito, he's only 13. Dapat pagbigyan kasi he doesn't know what he's saying. No, he can speak. He knows the words to use, which in OP's POV is rude tone. They are not too young to understand that he's literally a teen. 13. Basic empathy is already taught on those age. Maswerte pa nga yung bata kasi ako yan, baka nahataw ko bigla yung bibig niyan. Exactly. Although this ain't entirely related, yung 14-year-old na namaril, nakapatay, alam ang juvenile law. Yan pa kayang 13 na pretending or just extremely spoiled na walang basic mannerism. 13 is the most delicate age of teaching them knowledge.
Sure, we can be tender to them, but they should also know bad deeds and attitude are punished as it is the result of your actions. I don't really believe in karma, just reactions that caught up to your current actions. OP, if possible, talk to your grandma and tell her what you can see. A problem will just be bigger if ignored. Verdict, di kagat. Ayan. Ano ta, may mga nasabi na dito, wait lang. Nung bata ako, kung sinabihan ko ng hoy mga kamag-anak ko, masasampal din talaga ako. Totoo. Basta anyone older than you, pinsan, kapatid, tatay, nanay, tito, tita, lolo, lola, di mo alam kung ano lilipad papunta sa'yo. I'm not saying that's right, but the fear of receiving those things, hindi mo na uulitin, di ba? Hindi mo na, matatakot ka ng ulitin yon, yung behavior na yon. Kasi alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. May tsinelas na lilipad, may kamay na hahampas, masasaktan ka. Alam mo yun? I'm not really saying na you should use violence, but sometimes you have to wake them up. You have to like, parang ganon, you just snap. Pero one time mo lang gagawin yun. One time lang. Huwag mo naman yung talad ka rin, bugbugin. Wait lang, I'm talking about myself. But, so, kunwari, sinabihan ako ni Mori na hoy, sinampal ko yung bibig niya, nasaktan siya, magtatampo siya sa akin, syempre. So, I have to calm down. Kapag bumaba na yung emotions, pwede na akong magpaliwanag. Pwede na kami magkaroon ng conversation na, Mori, alam mo ba kung bakit kita sinampal? Is because you said hoy. And that's very disrespectful. Tapos iniyakan ko siya. Nag-reflect naman ako ng konti to actually hold my temper pa a little more. Kasi reflexes talaga yung lumabas eh. Ano ba naman to? Both. Sabihan at batukan. Pwede naman both. Actually, oo nga. Parang mas marami akong naaalala mga school stuff from when I was 13. Oo. Pagka-graduate mo ng elementary, tapos nag-high school ka, mas marami kang experiences na nasa-store sa storage. O, di ba? Parang pinagsabihan. Mama ko tawag ko hoy minsan, "Uy, bad yun, Tora, di ka dito." Kumbaga, kailangan din kasi nila ng paliwanag. Kailangan nilang malaman kung bakit ganun yung naging reaction mo. At bakit naging ganun reaction mo is because of what they did. Ngayon, uulitin mo pa ba na gawin yon? Kasi ang kulang, ito yung observation ka, yung kulang kasi sa generation ng parents natin when they discipline us, lahat actions lang, or sometimes verbal lang. Sakit magsalita, sakit ng hampas, ganon. Pero walang kahit na anong paliwanag. They will just leave you to think na ano ba yung ginawa ko? Ano ba yung mali kong nagawa? Ganon. Parang hahayaan nilang pag-isipan mo. Ikaw mag-isip. Isipin mo kung ano yung mali mo. Kumbaga parang, ang sakit na ng puwet ko kakapalo. Ang sakit ng tambo. Ang sakit ng belt. Ang sakit ng hanger. Ganon. Siyempre, parang magkakaroon ka ng resentment. Kasi hindi mo alam kung bakit ganon yung ginawa sa'yo. Oh, diba? Pero anyways, naniniwala ako, I believe, na nasa mga adults, sabi nga nila, it takes a village to raise a child, and that is true. Pag mga ganito, kailangan talaga may mga nag-i-intercept, may mga nag-i-intervene ng mga adults to actually correct a behavior of a child. Kasi 13 years old is still a child. They are still not fully developed. Pero ito nga lang, itong 14 years old na to, na nakapatay. Hindi mo na rin kasi masasabi kung sino yung mga bata just because of the age. Kasi you don't know na medyo advanced na talaga sila mag-isip. Like, they can think of a crime. Binabase natin to dun sa 14-year-old na nakabaril, no? Na alam yung juvenile law. Some kids actually know what's right from wrong. Pero hindi kasi nila alam yung accountability. Hindi rin kasi sila natuturuan ng consequences. 13. First year high school ako noon. Me too! I was 12. Magsa-13. Magsa-13 ako nung first year high school ako. Diyos ko, nung first year high school ako, ano lang bang ginagawa ko? Nanonood ng Naruto? Yun lang. Tsaka ng Meteor Garden. Yun lang. Kapag may mga injustices naman kasi sa classroom, kumbaga parang na-upfront naman eh. Meron pa nga nagsapakan sa tabi ko. Pinag-untugan sila nung teacher namin sa classroom kasi nagsapakan sila doon. So kumbaga parang may immediate consequence ba? May immediate consequence kasi sa bawat actions na ginagawa. Pwede kang ma-reward, pwede kang maparusahan. Pero immediate reaction. Hindi katulad kasi ngayon na parang
I know it's really unfair to compare generations. It's really unfair kasi iba rin yung kinalalakihan nila ngayon. Sabi nga nila, sino ba ang nagpalaki sa mga batang ito? Sino ba ang mga magulang nito? Mga millennials din. So, kung dumaan tayo as millennials sa mga unfairness, sa mga sobrang disciplined, strict household, tayo din yung nagpo-produce ng sobrang leniency or sobrang luwag sa mga anak natin. And hindi ako ganun eh. Hindi ako kahit sobrang stricto, sobrang toxic ng household namin where I grew up. Parang pinapangako ko, well, for me na hindi ko gagawin yun sa household ko naman. Pero minsan may lumalabas, may mga tempered glass na mahirap kontrolin. So, yun naman yung wino-work ko for myself naman. Para kay Mori Chan. So, pero yun nga, naniniwala nga ako na pag meron kayong mga pamangkin, meron kayong mga anak na mga kaibigan nyo, na medyo matabil, yung term nila, matabil ang dila, no? Hindi kasi siya flex. Parang sinasabi nila, let's go queen. Ang prangka-prangka mo, queen. Nagpapakatotoo ka lang. Let's be real. There's a fine line of being real, being authentic, and being rude. Ang laki ng pinagkakaiba nun. Hindi naman dahil sasabihin mo, nagpapakatotoo lang ako pero ang bastos ng bunganga mo. Parang hindi naman ginagawang personality yung pagiging bastos ng bunganga, pasmado yung bunganga mo, hindi matigil. Ha? Kaya yun, parang, ewan ko ba ha, madalas ko nakikita yun sa generation now, that they reward certain behavior na sinasabi nila na, she's just being real, she's just being authentic. Pero you can really see that the behavior was rude and mean. So, ano na yung differentiation nun, di ba? Pero, yeah, dito nakasalalay ang future. Teach them well and let them lead the way. Sabi ni Tita Whitney Houston. Di ka gagababait ka pa nga eh. Pag sa akin ginawa yan, malalapaganti ko.